everyone! Happy cooking! Let's share a new recipe. Ito po ang mga sangkap. Gagawa po tayo ng fish steak a la pobre style, meron pong sauce. First thing that we'll need to do, maglagay tayo ng bawang, lagyan natin ng toyo at kalamansi. Siyempre, huwag nating kalimutan ang ating paminta. Haluing mabuti. Pag ready na ang ating marinade, ilalagay natin ang ating bangus o ang ating isda. Let it stand for 30 minutes. Pwede kayong gumamit ng ibang isda apart from bangus. Masarap din po ito kung gagamit kayo ng tuna. Hayaan lang po nating mababad ang ating bangus, set aside up until it's ready. Pagpainit tayo ng kawali, lagay natin ang onion rings at lagyan ng kaunting mantika. Lutuin po natin siya sa katamtamang apoy at iset aside. Ito po ang magsisilbing toppings ng ating a la pobre na recipe. Pag ready na, sa same na kawali, maglagay muli ng kaunting mantika at this time pirituhin natin ang other half na sibuyas na ating in-slice. This time, itong sibuyas na to ay ipafry natin until golden brown. Magsisilbi po itong added flavor sa ating recipe. After mag-golden brown siya, set aside. Try to notice po na itong sibuyas na to ay magbibigay ng sweetness flavor sa ating recipe. Pagkatapos, kuhanin natin ang marinated fish at ating i-fry sa small amount of oil sa ating cooking pan in a medium heat. I-golden brown po natin bawat side at least up until maluto. Atin pong bantayan upang hindi masunog ang ating isda at ang ating kawali para hindi pumait. Pagkayari ng ating isda, lagyan natin ang remaining marination sa ating kawali. Hayaan po siyang makuluan, dagdagan ng kaunting tubig. Isunod natin ang Knorr chicken cubes. Pagkaraan, haluan ng 1 hanggang 2 kutsarang asukal para magbalanse ang lasa ng ating sauce. Nagdagdag ako ng kaunting tubig upang magkaroon ng additional sauce ang ating niluluto. Pagkatapos, nilagay ko ang natitirang kalahating bahagi ng calamansi juice. Patuloy ang pagpapakulo at maghanda tayo ng harina na may kasamang tubig upang pampalapot ng ating sarsa. Siguraduhin mahina ang apoy bago ihalo ang ating pampalapot upang hindi mabigla at magbuo-buo ito. Pagkatapos, saka natin lakasan ang apoy pagka na-incorporate na ang sauce sa ating pampalapot. Hayaan po siyang makuluan hanggang sa makuha natin ang tamang texture. Binibase ko po ang sauce sa ating isda. At pagkatapos po niyan, lalagyan po natin siya ng toppings, ang ating onion na pinray a while ago. Lalagyan natin ng onion rings. Pagkatapos, bubudburan natin ng fried garlic sa ibabaw. Handa na ang ating bangus a la pobre. Pwede na tayong kumain.
enjoy the recipe. Please don't forget to subscribe, like, and share. Have a good one. Happy cooking!